Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inyo insyaAllah sirah. Sa huling na talakay natin yung tungkol doon sa mga dinanas na paghihirap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba. At yun nga, naging desisyon nila na magtaguyod ng isang lugar na kung saan sila lihim na magtitipon. At ito na nga yung Darul Arqam. At yung pangalawa nilang plano, ang lumikas mula sa Makkah patungong Habasya. So yung tungkol sa Darul Arqam, insyaallah, Darul Arqam, kanat hadihi dar fi asli Safa. Ang Darul Arqam daw ay matatagpuan doon sa burol ng Safa, sa paanan nito. Sa paanan ng burol ng Safa. Baidatun an a'yunit tugati wa majalisihim. So ang bahay na ito ni Darul Arqam ay may kalayuan na. Kasi hindi na siya doon sa loob mismo, kumbaga malapit na malapit sa Kaaba. Nakatulad ng iba pang mga bahay ng Quraysh. So malayo ito sa mga mata ng Quraysh at ng kanilang mga pinagtitipunan. Faktaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyajtami'a fiha bil muslimina sirran. Pinili ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang magtipon dito ang mga Muslim ng lihim. Na lihim na magtitipon dito ang mga Muslim. Fayatlu alaihim ayat Allah. Na dito niya babasahin sa kanila ang mga aya ni Allah, wa yuzakkihim, at dadalisayin sila insyaallah, fayuallimuhum wa yuallimhumul kitaba wal hikmah. At doon nga ituturo sa kanila ang aklat ni Allah at hikmah. Na yung hikmah, karunungan, pero nalaman na natin sa konteksto nito tuwing ang dalawang ito ay nababanggit. Ang hikmah na tinutukoy, tuwing ang nababanggit ang al-kitab at al-hikmah. Ang al-kitab ay tumutukoy sa Quran at ang hikmah tumutukoy sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyuaddil muslimuna ibadatuhum wa amalahum. Na dito ay gagawin ng mga Muslim ang kanilang mga pagsamba at iba pa nilang mga gawain sa relihiyon. Wa yatalaqu ma anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa hum fi amanin wa salam. Na dito nga sa bahay na ito, insyaallah, yung mga Muslim sa pangkalahatan na matatanggap nila, mapag-aaralan, maririnig ang ipinahayag ni Allah sa kanyang sugo habang sila ay panatag at ligtas mula sa Quraysh. Waliyadkhula man yadkhulu fil islami wala ya'lam bihi at-tugat min ashabis sutwa wan naqamah. Na sa pamagitan ng Darul Arqam, papasok sa Islam ang sinmang nais na pumasok sa Islam nang hindi ito nalalaman ng Quraysh na sila nga sa panahon na yun ay mapang-api at mapaghiganti sa mga Muslim. Wa mimma lam yakun yushakku fihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ijtama'a bil muslimina alinan lahawal al-musyrikuna bikulli ma indahum min al-kaswati wal galda. Na walang duda na nalalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung magtitipon ng mga Muslim ng hayagan ay magsisikap ang Quraysh sa anumang gawain nila laban sa kanila, sa matindi at malupit na mga kaparaanan. Lahawal al-musyrikuna bikulli ma indahum min al-kaswati wal galda an yuhawilu bainahu wa baina ma yuridu min tazkiyati nufusihim wa min ta'limihim al-kitab wal hikmah. So pipigilan sila ng Quraysh, kung naging hayagan ng da'wa, pipigilan sila ng Quraysh na turuan ang mga Muslim ng Quran at ng Sunnah at iba pang magpapadalisay sa kanila.
Warubbama afda dhalika ila musadamatil fariqain. Sumari pa nga na magdudulot ito na lalala ang hidwaan sa dalawang grupo na ito. So matalino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung halimbawa magkakaroon ng kaguluhan sa panahon na yon, mahirapan siya na magdawa. So hindi porke umiiwas ka sa kaguluhan, duwag ka. So minsan ang pag-iwas sa kaguluhan ay bahagi ng taktika para magkamit ka ng tagumpay bandang huli. Kaya hindi yun hindi porke umiiwas ka sa kaguluhan, duwag ka o mahina ka. Sa maraming pagkakataon, yung mga bagay na ganoon ay nagpapakita pa nga ng katalinuhan, insyaallah. Balkad waka dalika fi'lan, ay nga maaring ang nangyari talaga ang bagay na ito. Waqad dhakara Ibn Ishaq anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yajtami'una fi syi'ab. Naiulat ni Ibn Ishaq na minsan daw ay nagtitipon ang mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa syi'ab, sa isang gilid ng bundok. Fayusalluna fiha sirran, at sila ay lihim na nagdarasal dito. Faraahum nafarum min kuffari Quraysh, at nakita sila ng isang grupo ng mga kuffar na kabilang sa Quraysh. Fasabbuhum wa qataluhum, at minura sila ng mga ito at inaway sila ng mga ito. Fadaraba Sa'ad bin Abi Waqqas rajulan fasala damahu. Sinuntok daw ni Sa'ad bin Abi Waqqas ang isang kasama nila na Quraysh, at kumbaga dinugo ito, may dugo na dumaloy. Wa kana awwala damin harikin fil Islam, at ito raw ang unang dugo na dumanak sa Islam. Siyempre, hindi ito jihad. Hindi ito jihad. Wala pang jihad sa panahon na ito. Ito ay nangyari lang bilang pagtatanggol ng mga Muslim sa kanilang mga sarili, at hindi ito utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nonetheless nangyari dahil sa pang-aapi ng Quraysh. Nandun din ito dun sa Omar series. Naipakita ito doon. Wa ma'lumun anna al-musadamata law ta'addadat wa talat la afdat ila tadmiril muslimina bi ibadatihim. At nalalaman nating lahat na kung nagpatuloy ang ganitong mga hidwaan at tumagal ng masyadong matagal, maaari itong hahantong sa pagkawasak ng mga Muslim at pagkaubos nila doon sa Makkah. Kasi nga mahina sila doon. Ngayon, papahintulutan ba ni Allah na maubos sa mga Muslim sa Makkah? Maaring hindi. Pero ang nangyari doon na pagbabawal sa ganitong mga pakikipag-away o pakikibaka, ito ay sa hikmah ni Allah na tayo ay kukuha sa buhay ng mga Muslim sa Makkah ng aral kung paano mamumuhay sa lugar ng mga kuffar para sa ating mga katulad natin, insyaallah. Kaya nga, ang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah ay hindi lamang natin pinag-aaralan sa sira bilang kumbaga pagkukunan ng pananampalataya ng akida. Ito pinag-aaralan din natin bilang pagkukunan ng hukom kung ano ang mga hangganan ng magiging pakikitungo natin sa mga hindi mananampalataya na majority sa isang lugar. Okay? So, mahina sila doon, kaya walang jihad. Walang gobyerno, kaya walang jihad. Walang sharia. Meron ng sharia pero hindi pa malawak na batas, kaya walang jihad. At kung ano man ang kaguluhan na kumaga halimbawa nangyari doon, wala lang, magdudulot lang yun ng pagkawasak ng mga Muslim sa Makkah. Fakana min al-hikmati as-sirriya, fakana min al-hikmati as-sirriya wal-ikhtifa.
Kaya matalino lamang na gawin nila, na ililihim nila nga naman kanilang ginagawa, at ito ay kanilang ikukubli sa Quraysh. Fakana amatus sahaba, yukfuna islamahum, wa ibadatuhum, wa ijtima'ahum. Nang karamihan sa mga sahaba, sila ay naglilihim sa kanilang pagpasok sa Islam. Maraming mga sahaba noon hindi alam ng mga tao na sila ay nagmuslim talaga. Halimbawa nga niyan yung kapatid ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, si Fatima at yung asawa niya, si Sa'id bin Zaid. Sikreto ang kanilang pagmuslim. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana yajhar bid-da'wati wal ibadati baina dhahrani al-musyrikin. So karamihan sa mga sahaba inilihim nila kanilang pagmumuslim at ang iba pa nilang mga gawain. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanatili siya na hayag sa kanyang da'wa at pagsamba kahit sa harap ng mga musyrikin. At dahil nga doon, di ba, napinsala siya ng mga Quraysh. Halimbawa nga niyan si pangalan, lagi ko nakalimutan yung pangalan ng hayop na yun. Si Uqba. Si Uqba bin Abi Mu'ayt. Ilang beses niyang pininsala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yasrifuhu an dhalika shay. Walang anumang bagay daw ang pumipigil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawing hayagan ng kanyang da'wa at gawing hayagan ng kanyang pagsamba. Walakin kana yajtami'u ma'al muslimina sirran, subalit siya ay nakikipagtipon sa mga Muslim ng sekreto. Lihim siyang nakikipagkita sa mga Muslim bilang protection na rin sa mga Muslim. Kasi kapag makita ng Quraysh yung sino man nakasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagdududahan nila yun na Muslim. Kaya sikreto silang nakikipagkita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito nga nadran lisalihihim wa salihil Islam. Na ginagawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kapakanan nila na mga sahaba at kapakanan ng Islam. So ito yung Darul Arqam, alhamdulillah, na si Al-Arqam nga kabilang sa pamilya ng Makhzum. Kamag-anak siya ni Abu Jahal, pero gayon pa man sila ay nagmuslim, alhamdulillah. Ngayon, sabay na halos na nangyari itong pagkakabukas sa Darul Arqam at yung hijrah patungong Habasya. Pero yung Darul Arqam, alhamdulillah, hindi naman kasi lahat ay may kakayanan na mag-hijrah. Dahil yung hijrah doon sa Habasya ay magiging magastos at hindi magiging madali para sa mga Muslim kahit sa mayayaman. Halimbawa, kung meron mang magpanggastos ang isang mayaman, paano na lamang yung kanyang iiwan na bahay, yung iiwan niya ng mga property, yung iiwan niya ng mga negosyo. At yun nga, nagkatotoo yung mga pangamba nila na yun. Kasi nang umalis sila ng Makkah, lalong-lalo na doon sa hijrah patungong Madina, kinamkam ng Quraysh yung kanilang mga yaman. Sinequester ng Quraysh, kumbaga. Dahil doon, nagdeklara na nga ng digmaan ng Madina at dahil doon, hinangad nila na ma-intercept ang caravan ni Abu Sufyan bilang kabayaran sa mga yaman nila na kinamkam ng Quraysh. At syempre, meron namang digmaan talaga sa panahon na yon. Merong digmaan sa pagitan ng Madina, ang bansa ng Madina at bansa ng Quraysh sa Makkah. Meron ng digmaan. At yun na nga yung simula ng labanan sa Badar. At yun nga, binanggit ko lang ito ngayon kasi ang ginawa na yon ng Quraysh, kumbaga ay deklarasyon na nga ng digmaan laban sa mga Muslim at ang mga Muslim ay nagdeklara na rin ng digmaan laban sa Quraysh. Kaya ang pag-intercept sa caravan ni Abu Sufyan ay hindi kailanman pwedeng gagawing dalil nino man na pwede kang mang-hold up ng kuffar o pwede kang mang-hijack ng eroplano ng kuffar, ng truck ng kuffar, hijackin mo, tutukan mo ng baril yung driver, tapos kukunin mo yung laman ng container van, hindi pwede, hindi ito dalil. Kasi sila may digmaan. Pero tayo, wala naman tayong digmaan
sa gobyerno ng Pilipinas at yung madalas hinuhold up ng mga mga na brainwash, naluloko ng mga terorista. Kumbaga, wala rin naman silang digmaan sa kahit kanino. So bakit niya kakamkamin yung yaman? Nino man. Hindi dalil ang pag-intercept ng mga Muslim sa caravan ni Abu Sufyan para mang-hold up tayo ng kuffar o mang-api sa kuffar. So yung kaya naging napakaganda nitong Darul Arqam. Sa Darul Arqam nga, nangyari yung iba't ibang mga kwento. Halimbawa dito yung pagmumuslim ni Hamza, nung siya ay nag-Muslim, madadaanan din natin yun. Mula noon tumambay na siya doon sa Darul Arqam. At nang si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, nung gusto niyang puntahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yun nga, napunta siya doon muna doon sa kanyang kapatid at nalaman niya na nag-Muslim pala yung kanyang kapatid. Nang pupunta na siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinuro siya na doon niya pupuntahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Darul Arqam. Doon sa Darul Arqam. So ang Darul Arqam ang naging technically kauna-unahan na Islamic Center para sa mga Muslim. At ang layunin ng Islamic Center, kumbaga, lalong-lalo na sa mga lugar na wala namang pamayanan ng mga Muslim, ito ay magiging kanlungan o magiging sanctuary para sa mga Muslim na pwede sila magsala rito, pwedeng mag-aral, at yung ibang mga Islamic Center pa nagpapahintulot sila na makatulog doon yung mga Muslim na walang matutuluyan sa gabi. So ganito yung mga modelo na Islamic Center. Pero nga ang problema, kalaunan yung mga Islamic Center, naging parang mga korporasyon na, naging mga kumpanya, naging mga negosyo. Na sobrang pinapatakbo sila na parang mga negosyo. Ang ibang Islamic Center, kakompetensya ang tingin nila, kalaban. Samantalang ang Islamic Center dapat ay nakikipagtulungan sa iba pang mga Islamic Center. Kaya nga, napakaganda nung sinimulan ni Sheikh bin Baz yung mga Islamic Center sa Saudi. Ang ipinangalan nila sa mga Islamic Center sa Saudi Arabia, Makatibut Ta'awuniya. Kaya lahat ng mga Islamic Center sa Saudi Arabia na pinamamahalaan ng Minister of Islamic Affairs, ang umpisa ng pangalan nun, Al-Maktabut Ta'awuni, Wal-Irshad, Watawiyatul Jaliyat. Ang opisina na nakikipagtulungan at opisina ng paggagabay at pangangaral sa mga foreigner na nandun sa Saudi Arabia. So unang binabanggit doon yung ta'awuni, dahil ganoon naman talaga. Pero nga, nung nandun na ako, nasaksihan ko yung mga kagaguhan doon eh. May pa doon, Islamic Center, yung Batha tsaka Hammam, nagdemandahan. Kasi sabi ng Batha, nire-recycle daw ng Hammam yung mga nagsyahada doon sa kanila. Ni-recycle. Yun nga, kapag ang da'wa, hindi na ayon sa sunnah, wala talaga, magkakaroon talaga ng mga pagkakamali. Nagkakaroon ng mga paglabag. Shahada modus ang kinalabasan. So sakto nga ito yung sabihan nila yung kanina, binigyan ulit ako ng ng lecture doon sa sa Knowledge Academy. So sakto yung binigay sa akin yung topic, yung tungkol sa da'wa. Yung panimula sa da'wa. Ayun nga, nabanggit doon yung kailangan ng da'wa ay gagawin ayon sa ikhlas at mutaba. Kasi kung wala, wala talaga. Hindi ito magagatimpalaan ni Allah. At pangalawa, magdudulot lang ito ng kasamaan at pinsala sa lipunan ng mga Muslim. Sa halip na ang Islamic Center ay nagdudulot ng kaalaman sa mga tao, nagdudulot pa ito ng kamangmangan. Sa halip ng Islamic Center ay nagiging masisilungan para sa mga Muslim, wala nang sumisilong dito, mga chismoso na lang. At kung ang Islamic Center walang ikhlas at mutabaa, wala nang Islam na mamamayani. Wala. Ginawa na lang pangalan, ginawa na lang bagay na inaangkin ang Islam, pero hindi talaga natutupad yung mga layunin nito. Kaya dapat mahigpit tayo sa bagay na ito. Huwag tayong papayag ng Islam, pinaglalaruan lang.
Huwag tayong papayag na ang Islam ay pinaglalaruan lang. Di bali nang wala kang kasundo. Di baling itinatakwil ka nila basta ikaw ang naninindigan. Dahil ang pagiging jamaah, di ba sa Ahlus Sunnah wal Jamaah, kung ikaw ay nag-iisa, pero ikaw ang nasa katotohanan, ikaw ang jamaah. Kahit nag-iisa ka pa. Wala sa pagiging marami ang pagiging jamaah ng sinuman sa mga Muslim. Ang tunay na jamaah ay yung jamaah na nasa katotohanan. So itong Darul Arqam, alhamdulillah, sa bahay nga ito. Siyempre, wala naman itong pondo. Hindi ito katulad ng mga Islamic center sa panahon natin ngayon na may natatanggap ng mga pondo, mayroong mga sponsor na kailangan nilang mag-report sa kanila. Ito talaga yung kumbaga, alhamdulillah, kung imomodelo natin yung ating mga Islamic center, mga Muslim community sa ganitong standard, mawawala yung napakaraming mga problema. Mawawala yung napakaraming mga problema. Unang-una yung kawalan ng ikhlas. Ngayon nga parang ang mga Islamic center dahil pinapatakbo na bilang negosyo, meron ng matinding marketing, meron ng matinding kung ano-ano. Pati nga, ultimo sa meeting, kupar na yung dating. Parang wala ng Islam. Nawawala na yung pagiging volunteer. At ang problema naman din, kapag ang Islamic center walang ang ikhlas at walang mutabaa, kung meron mang magbo-volunteer, hindi rin natatrato ng maayos ang volunteer. Maraming mga Islamic center sa totoo lang nang-aabuso sa mga volunteer sa kanila. Inaabuso nila, sinasabi ko kasi yung mga volunteer nila, inaasahan nila na magdadala sa kanila ng mga magsasyahada, ganun. Yun lang yung silbi nila. Pero kapag yung volunteer na ngailangan ng tulong, wala na, wala na yung Islamic center. Ang dami ng alibay. Ang dami ng palusot. O kaya yung volunteer, pati yung volunteer, ano nila, binibigyan nila ng quota. Wala na, kasi nga, hindi na natupad yung layunin ng da'wa. Ng da'wa nga, ang layunin nito ay pangibabawi ng salita ni Allah. At ang anyayahan ng mga tao tungo kay Allah. Pero yung mga Islamic center ngayon, wala na, nag-aanyayan na lang tungo sa kanilang mga sarili. Nag-aanyayan na lang tungo sa kanilang mga sarili. Ito yung achievement namin, ito ganito karami nag-Muslim. At pinakakinaiinisan ko sa mga Islamic center yung yung magsisiga-sigaan, maghahari-harian sa isang lugar. Isang lugar, laging may ganyan. Tinan niyo dito. Yung Al-Huda, yun ang nagsisiga-sigaan dito. Hanggang ngayon, meron sila mga post doon sa page nila, nakalista linggo-linggo kung sino magkukutba sa iba't ibang mga masjid dito. Na parang bang gusto nilang palabasin. Pinupondohan nila yung mga yun. At silang otoridad kung sino yung magkukutba sa bawat masjid. Ganun yun Basang-basa ko yung ugali nila kasi hindi na bago yung mga yan. Noong una pang panahon, may mga ganyan na. Tapos kapag ang Islamic center, walang ikhlas, walang mutabaa, walang pagsunod sa sunnah, sinong ginagawa nilang pinuno? Yung wala ring alam. Ito yung problema minsan, ugali ito ng mga Arabo May ugali mga Arabo. Ayaw nila yung nagtatrabaho ka ng nagtatrabaho, wala silang pakialam sa'yo. Pero purihin mo ng purihin sila. Tuwang-tuwa yung mga yan. Ikaw yung magiging malapit sa kanila. Pero kahit anong sipag mo, pag tinataliwas mo sila, hindi mo naman kumbaga, hindi naman sa inaaway. Pero hindi ka umuoo basta-basta sa gusto nila. Wala kang halaga sa kanila. Kaya lagi ko sinasabi sa kanila, ang problema sa inyong mga Arabo, tuhibunal mujamilin, wala tuhibunal amilin. Minamahal ninyo yung mga puri ng puri sa inyo, pero hindi nyo minamahal yung mga nagtatrabaho talaga. Gusto nyo yung binobola-bola lang kayo, tapos dadalang kayo ng babae. O ayun, babae, asawahin mo, 3 araw. Alas. Ganun yung marami sa mga Arabo ngayon. Kaya wala akong tiwala pag may puputak Arabo rito Gugulpihin ko talaga pag malaman ko na si Amadi. Pag may maligaw lang dito talaga na Arabo, yung maghahanap ng asawa, wala akong ibibigay sa kanya. Bukol, ibibigay ko sa kanya. Magsumbong na siya sa Saudi Embassy. Papakulong ko rin siya dito ng
kung ano man pwedeng ikaso sa kanya, inshallah. Wala, masama yung kalagayan ng marami sa mga Islamic Center. Pero itong yung Darul Arqam, inshallah, ito yung modelo. Ito yung modelo na Islamic Center na hindi siya naitatag dahil sa pondo, hindi siya naitatag ng isang kumpanya ng da'wa na gusto lang magtayo ng branch sa lugar na yun para mas malaki yung collection. Hindi ito Islamic Center na ang hangad ay ang pangibabawan ng iba pang mga Islamic Center. So ito ay tunay na Islamic Center na nagmamalasakit sa kamusliman. Alhamdulillah. Darul Arqam, pribadong bahay ni Al-Arqam bin Al-Arqam na kung tutuusin, ang mga bahay, kabilang yan sa pinakamaiinam na yaman na maaring taglay ng tao. Pero si Darul Arqam, yung isang bahagi ng kanyang bahay, i-donate niya, dinedicate niya sa mga Muslim. Kaya nga nung naghijra na rin sila, papuntang Madina, eventually umalis na rin si Al-Arqam sa Madina. Sumama na rin siya doon sa hijra. Binigyan din talaga siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magandang pwesto sa Madina na matatayuan ng kanyang bahay. Alhamdulillah. At actually hanggang ngayon, mayroong mga pamilya na yung lineage nila bumabalik patungo kay Al-Arqam bin Al-Arqam. Kung mapapatunayan nila na sila nga ay inapo ni Al-Arqam bin Al-Arqam. At hanggang ngayon, alhamdulillah, sila ay kinikilala ng mga tao. Maganda yung yung mamuhay ka ng marangal. Kasi yung karangalan mo, hindi lang ikaw ang makikinabang, pati mga anak mo, pati mga inapo mo. Dadakilain ng mga tao, makikinabang sa kadakilaan mo dahil sa kabutihan mo. Hindi lang mula sa kapwa-tao, pati mula kay Allah. Kung naalala nyo dun sa diba, sa Suratul Kahf, yung merong dalawang bata na yung merong pader na tinayo ni Khidir at sabi ni Musa alayhis salam, ba't di ka maningil ng bayad doon sa pagtatayo ng pader? Pero sinabi ni Khidir, kanzun lahuma, sa ilalim daw ng pader ay merong kayamanan para sa dalawang bata na iniwan ng kanilang magulang para sa kanila. So namatay na yung magulang nila, pero dahil sa kabutihan ng kanilang magulang, pinangalagaan ni Allah ang kanilang mga anak. At hindi nakuha ng ibang tao yung yaman na para sana dun sa kanilang mga anak. So ito si Darul Arqam. Ito ang Darul Arqam, nakauna-unahang Islamic Center, alhamdulillah. At sa totoo lang, hindi natin kailangan ng Islamic Center para makapagdawa. So lilinawin ko lang. Hindi natin kailangan ng Islamic Center para magdawa. So halimbawa, nandun kasi isang lugar, tapos ikaw lang yung Muslim doon, iniisip mo, kailangan mo magtayo ng Islamic Center para tumanggap ng bisita? Hindi rin. Pwede ka magdawa kahit walang Islamic Center. Minsan nagiging magnet pa ng fit na yung Islamic Center. Kaya ako, alhamdulillah, mula nung tinatag ko yung Hasana, wala namang opisina yun Pero tuloy-tuloy yung programa, alhamdulillah. Yung pondo, hindi naman ako namamalimos sa mga tao, dumarating, alhamdulillah. Minsan magnet pa yung yung Islamic Center. Kaya nga itong masjid natin, hindi natin ito tinatawag na Islamic Center. Basta masjid siya, kung may da'wa, magdada'wa tayo. Hindi natin kailangan itong i-market as Islamic Center na mayroong mga nagsasyahada rito, ganito, ganyan. Dire-diretso lang yung trabaho. Kaya nga asiwa ako doon sa ni Manong Kanina, pinalitan na naman niya yung pangalan ng GC. Al-Hijra Peaceful Kaek-Ekan Association. Tanggalin niya na yung association na yun kasi walang saysay yun Ang mahalaga yung community. Siya, kung ano na naman siguro tumatakbo sa isip niya. Mag-focus na tayo sa da'wa. Inshallah. O tingnan nyo na lang si Isa. Yung Nurul Hidayah, di ba? Mula nung tinayo mo yun, mga ilang panahon lang, may may mga kaguluhan na. Kahit ikaw kahit anong tuwid mo, yung kaguluhan manggagaling sa labas
not necessarily mangyayari mula sa loob. Minsan manggagaling sa labas. Kaya yung trabaho natin sa da'wa, inshallah, hindi natin kailangan Islamic Center kasi may community naman na. Hindi natin kailangan set aside ng opisina magiging Islamic Center. Yung ang gusto kong gawing opisina dyan, actually, hindi naman Islamic Center. Para lang talaga sa bisita, kung merong bisita. Diyan natin tatanggapin. Kung kailangan ng kape, diyan tayo magtitimpla ng kape. Hindi tayo kakatok pa kay ating. Nandiyan na lahat. Yun yung. Pero yung gagawin natin Islamic Center, may karatula, may picture araw-araw, ito yung programa araw-araw. Hindi ganun. Hindi natin kailangan yung ganun. Alhamdulillah. So yung da'wah, ito ay paanyaya tungo kay Allah, hindi tungo sa ating mga sarili. At ito ay kalulugdan ni Allah kapag ito ay ginawa lamang ng may ikhlas at mayroong mutaba'ah. Ikhlas alam na natin. Pero mutaba'ah, malalaman natin ito sa pamagitan ng pag-aaral ng talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang sunnah, kung paano ba niya ginawa ang da'wah at kung paano ito ginawa ng mga sahaba, lalong-lalo na katulad ni lalong-lalo na yung mga tao na katulad ni Al-Arqam bin Al-Arqam radiyallahu anhu wa arda. So tutuloy natin ito inshallah. Next week yung naman, yung hijrah na patungo sa Ethiopia inshallah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.